Nakatakdang haharap bukas, April 14, si Ramel Madriaga sa Justice Committee ng House of Representatives. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetain sa Camp Bagong Diwa ngunit pinayagan siya ng Manila Regional Trial Court na dumalo sa hearing. Ngunit hindi raw nababagabag ang kampo ni VP Sara sa gagawing pagharap at pagtistigo ni Ramel Madriaga sa Justice Committee. Ayon kay Attorney Paulo Panilo, abogado ni Vice President Sara Duterte, alam daw naman nila na puro kasinungalingan ang mga sasabihin ni Madriaga at natitiyak nila na kayang-kaya nilang gibain ang kanyang mga kasinungalingan sa proper forum na kung saan ay ang Senado. We can definitely prove that he is a fraud, dagdag pa ni Attorney Panilo. Mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or sadyang hindi ma-verify kasi masyadong broad. It's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara. About Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really we think he's the weakest link. As counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga, we don't mind because we know that whatever he says are lies. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's a fraud. Ito ang ating pag-usapan ngayon, pero bagong lahat, huwag kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Bukas, haharap na si Ramil Madriaga sa Justice Committee at ayon kay Attorney Paulo Panilo, hindi nila pipigilan ang pag-testify ni Madriaga. Si Madriaga raw kasi ang weakest link ng impeachment case laban kay VP Sara. Pero kung magsalita sila tungkol kay Madriaga, para raw siya ang smoking gun. Ang smoking gun ay isang salitang slang na ang ibig sabihin isang ebidensya na magpapatunay na ang isang tao ay nagkasala. Pero para kay Attorney Panilo, si Madriaga mismo ang sisira sa sarili nilang kaso laban kay VP Sara. Sa pamamagitan daw ni Madriaga, mabubulgar ang buong prosesong impeachment ay pampolitika lamang na walang kinalaman sa ebidensya at pananagutan. Kung babalikan natin yung buod ng affidavit ni Madriaga, sinabi niyang siya ay dating aide at bagman ni VP Sara. Siya raw ang tumanggap at naghatid ng mga malalaking halaga, milyon-milyon hanggang bilyon na pera na ayon sa kanya ang perang ito ay galing di umano sa confidential funds ng OBP at Department of Education na noong panahong yon si VP Sara ay siyang secretary ng nasabing department. At sa pamamagitan daw ng utos mismo ni VP Sara, ipinasa raw niya ang pera. Ibinigay niya yung pera sa mga personalidad na malapit sa Vice President. Sa madaling salita, ang kanyang salaysay ay magiging isang pundasyon sa reklamong impeachment laban kay VP Sara. Isa siyang material witness na nag-uugnay sa aligasyon na may anomalya di umano sa paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Kaya magiging critical ang magiging kanyang salaysay kung uusad o hindi ang impeachment. Pero sa aking sariling opinion, uusad talaga yung impeachment laban kay VP Sara sa Kamara. Dahil merong numbers. Ang mga sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara sa Kamara, mas malaki ang chance na uusad ito. Kahit may duda sa allegation ni Madriaga, hindi na ito mahalaga. Para sa ilan, hindi mahalaga ang kredibilidad ni Madriaga. Para sa kanila, hindi mahalaga na itong si Madriaga ay may pending case sa RTC na Manila. Ang kanyang kaso ay kidnapping for ransom na isang may tuturing na heinous crime. Hindi mahalaga yung kanyang credibility.
ang punterya ng ilang mga congressmen ay uusad ang reklamong impeachment. Yan ang kanilang punterya. Lalong-lalo na hindi naglabas ang Supreme Court ng TRO para pigilan ang pagdinig ng Justice Committee. Pero kung usad ito sa Kamara at may refer ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado, naniniwala ako na mas malaking chance na magkaroon ng hindi guilty na verdict sa Senate bilang impeachment court. Mas malaki ang posibilidad. At alam din ng iba nating mga kababayan na hindi mapapatalsik si VP Sara dahil mahihirapan na makuha ang guilty verdict. Kailangan kasi na 16 ang mga papabor na senador na guilty si VP Sara sa ipinasang articles of impeachment. Mahirap yatang makuha ang 16. Pero may posibilidad bang makonvict si VP Sara? Meron posibilidad. Pero hindi lang iisang testigo ang kailangan. Dapat meron ding mga ebidensya pa na magpapatunay sa mga articles of impeachment. Pero sa kasalukuyang senaryo ngayon, ang political reality maring papabor sa not guilty sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, si Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Lito Lapid, magkapatid na Mark at Camille Villar. Malamang na 4 din yung papabor sa guilty. Sila ay sina Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at si Tito Soto. Pero meron din mga swing senators. Ang mga itinuturing na swing senators ay sina Loren Legarda, J.B. Ejercito, Joel Villanueva, Mig Zubiri, Ping Lacson, Rafi at Erwin Tolfo. Ang mga ito, kung hindi sapat ang ebidensya, malamang mag-acquit o mag-abstain. Kaya malaki ang tsansa na not guilty si VP Sara. Kung biglang may malinaw at corroborated documents, dito lang pwedeng gumalaw ang mga swing votes patungo sa conviction. Pero kahit na lahat ng mga swing senators, 7 sila, buboto sa guilty, plus yung 4 na sina Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros at saka si Senate President Tito Soto, 7 plus 4, wala pa rin 16. Hindi pa rin makukuha ang 16 na votes para sa guilty verdict. Kaya tuloy, may mga observers na nagsasabing masasayang lang ang pera ng bayan. Sayang lang ang pera ng ating kaban ng bayan dahil pupunta rin sa not guilty ang impeachment laban kay VP Sara. Mga kaibigan, meron din ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!